preparing or assembling my bike. Silip tayo sa ubat na katotohanan sa At itong aking talented na mekaniko, ang aking apo. Ang mapangahas na live seller, tiga Angeles City sa Pampanga, si Dezet. Bago ang kanyang live stream, si Dezet nag-i-skincare muna. Para at least presentable ako pag nasa harap ako ng camera. At para batak ang kanyang muscles, nagwa-warm up din siya. Maya-maya pa, sinimulan na ang bentahan. Hi! Hello! So mag-comment below kung ano yung gusto nyo i-flex natin. Para makabenta ang kanyang sales call. Sinasabayan pa niya ng pagsasayaw with matching kaldang. Ang nire-request nila sa akin yung kilikili pose. Mas gusto nila nakikita yung ating kilikili. Pinagbibigyan naman daw niya ang iba sa kondisyong dapat mag-check out sila. Sa bawat isang piraso kasi ng underwear, nakatatanggap si Deze ng 15% na komisyon. Ang nabebenta natin sa kada live selling ko is nasa 300 to 400 pieces. Taong 2023, nung pasukin ni Deze ang mundo ng live selling. Mga beauty products, tapos mga clothings, pero hindi po kasi siya masyado catchy doon sa mga viewers. At dahil pogi at torta ang kuya nyo, may mga local underwear brand na nakapansin sa kanya at nagpadala ng libreng produkto Ang galing. para kanyang ibenta. Ang galing mo ah. Paano mo natutuhan yan, Andre? Tropa. Aminado si Deze na nung una, Ang galing mo, ah. nahihiya raw siya. May mga viewers, sinush po nila ako na huwag kang mahiya kasi diyan ka nakakakuha ng income mo. Okay na yan. Bago naging online seller si Deze, dati siyang OFW sa UAE o United Arab Emirates. Kulang din po kami sa financial, kaya kinailangan ko talaga na magtrabaho abroad. Ngunit taong 2020, sa gitna ng pandemya, si Deze napilitang umuwi ng Pilipinas. Nag-breakdown ako kasi syempre hindi ko alam kung ano na po yung next na gagawin ko. Hindi pa man tuluyang nakababangon. Isa pang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay. Nagka-scandal po ako. Super broken po ako. I met someone, kinuhanan niya po ng video with my consent naman. Pero lasing po kasi ako that time. Pinagsisihan ko na rin po. Sinabi ko na din po sa family ko para at least sila yung unang makaalam. Ano man po mangyari, yung family ko pa rin po yung yayakap sa akin. Kung ano man ang sasabihin ng mga ibang tao, huwag mong pakikinggan. Kami ang pakinggan mo at saka yung sarili mo. Parte na po ng pagkatao ko po yung issue na yun. Doon po ako nagkaroon ng mas tanggapin kung ano po yung mga dumarating na problema pa sa akin. Pinilit niyang bumangon mula sa madilim na kabanatang yon ng kanyang buhay. Pero dahil aminadong nalinya siya sa sexing racket at dahil na rin sa kanyang nakaraan, may mga pagkakataong nababastos daw siya. Kuya, magkano ka? Ang tinda mo. For me kasi, hindi naman natin masasabi na porket nagpapakita ng skin yung isang tao, kabastos-bastos pa. Para kay Deze, wala na raw siyang maitatago pa sa publiko. Ano man ang sabihin ng iba, alam niyang mula sa kanyang pagiging OFW noon hanggang sa pagiging live seller niya ngayon, marangal siyang nagtatrabaho. Wala siyang inaagrabyado. Ito yung ginagawa naming way para meron kaming maipundar o meron kaming maipon o meron kaming magamit na mga pambayad kung saan. May ano nangyari sa buhay-buhay natin? Di ba naman ang laban sa live selling na ito ng mga push-up bra kung saan si live seller confident na suot-suot at idinidemo rin ang kanyang mga produkto. Kung meron kang flat laylay o magkahiwalay na bugelya, yung ganitong klase ng push-up bra ang kailangan mo. Siya ang 21 anyos na si Roxanne. Para makabenta ang atake
ni Roxanne makipagchikahan sa kanyang viewers. Paano magiging Latina kung ganito yung itsura ng bugelya? Sabay demo. Eto na, wag yung pipikit dahil boobs. Tignan nyo ang ginawa ng push-up bra na to. Talaga namang pinagdikit niya ng bonggang-bongga. Hindi lang po live yung ginagawa ko, joke time ka. Pero para magstay naman sila sa live ko, para mas umaangat yung views ko. Para makita na effective ang kanyang tinda, naglalapag pa siya ng kanyang mga before photo. Wow! Kapain ko, parang po. Dahil kapos, iisa lang daw ang kanyang bra noon. Umabot po sa punto na hinihiram po ako ng bra sa pinsan ko. Nahihiya po ako kasi nga po, pati bra hinihiram ko pa. Sa edad na 17 anyos, si Roxanne nabuntis. Naghahanap po ako ng pagkakakitaan na dito lang sa bahay. At sobrang dali lang yung gamitin niya. Para may ipantaguyod sa kanyang anak, nainganyo siya mag-live selling ng gamit-gamit din niya, push-up bra. Simula raw kasi nung nanganak siya at nagpa-breastfeed, naging insecurity na niya ang kanyang dibdib. At sino may sabi na wala ng solusyon sa ganitong itsura ng bugelya? Kuya, hindi ko meron pa. Oo. Minsan mga good comments,